Kakambal ni Shanks ni-reveal na merong skincare at kompleto ang braso. Bali nagumpisa nga itong chapter 1137 sa paglapag nila Luffy sa kastilyo. Ni-reveal nga ni Road na 14 years ago na daw namamatay si King Herald. At simula nga daw noon wala na daw giants ang nagtangkang pumunta sa kastilyo na to. Pero sa tingin nga lang daw ito ni Road, since ikinagulat nga niya nung makita niyang bukas na yung pintuan sa kastilyo na to. Nagtataka nga rin si Road dahil nawala daw yung mga guards na nagbabantay dito. Nung marinig nga ito ni Nami bigla siyang naalarma. Si Zoro naman nag-conclude na hindi daw invaders ang may kagagawan neto, since mukhang sa loob nga daw sinira itong pintuan na to. At as usual sinuggest nga ni Luffy na pasukin daw nila itong kastilyo na to para malaman nila ang katotohanan. Pagpasok nga nila manghang-mangha sila Luffy sa laki ng kastilyo na to. Nakakalula nga daw yung laki neto, hanggang sa tinanong na nga ni Luffy kay Road kung nasaan na daw ba yung susi, which ang reply nga ni Road hindi rin daw niya alam, since ngayon pa lang rin daw siya nakakapasok sa kastilyo na to. At dito in-explore na nga nila itong lugar na to. Habang naglalakad nga tinanong nila Luffy kung itong mga sira daw sa kastilyo kung ang may kagagawan daw ba neto itong mga invaders. Ang sinagot nga lang ni Road hindi daw. Ang pagkakaalam nga daw niya kaya nasira itong ibang parte ng kastilyo dahil sa resulta ng naging laban nila King Herald at Loki. Nung marinig nga ito ni Zoro na-impress siya somewhat kay Loki. Pinatotohanan naman ito ni Road. Dagdag pa nga niya na bukod daw kay Loki malakas rin daw physically yung hari nila. In fact ang epithet nga daw neto Great Warrior. Hanggang sa nakarating na nga sila sa isang kwarto sa kastilyo na to, kung saan ipinakita ang napakaraming bungo at kalansay na nakakalat. Ni-reveal nga ni Road na itong mga namatay daw na to resulta rin sa naging laban nila Loki at King Herald. Lagpas 100 giants nga daw ang napatay ni Loki sa laban nila ng tatay niya. At ang tanging giant lang daw na nabuhay sa nangyaring altercation na to sila Harul at Loki. Pagtapos nga daw ng pangyayari na to dito na sinara itong kastilyo at hindi na pinagamit pa. Habang nag-e-explain pa nga si Road biglang may napansin si Luffy na bungo na merong sungay. Very similar nga yung itsura neto sa mismong Onigashima. Pinaliwanag nga ni Road na itong bungo daw na may sungay may dugo ng ancient giants. Wala na nga daw nabubuhay pa na pure-blooded na ancient giant. Ang tanging natitira na lang daw yung mga giant na may tangan-tangan ng dugo nila. Hanggang sa napansin na nga nila yung portrait ni King Herald. Nung makita nga ito ni Road medyo nag-reminisce siya. Itong si King Herald nga daw ang tanging gusto lang kapayapaan. Isa nga daw siya sa magigiting at pinakamagagaling na hari sa history ng Elbaf. Kapansin-pansin nga daw sa appearance ni King Herald itong dalawang malalaking scars sa bandang ulo niya. Bali originally nga daw may sungay rin itong si King Herald. Pero dahil nga sa simbolo daw ng gera ang mga sungay ng ancient giants, kusa niya daw itong pinutol. Nung marinig nga ito nila Luffy iba't iba ang naging reaksyon nila. Sa pagpapatuloy pa nga ng kwento ni Road nung time daw na namatay si King Herald lahat daw ng mga giants galit na galit kay Loki. Pero ang pinakagalit nga daw kay Loki itong si Harudin, ang isa pang anak ni King Herald. Nung marinig nga ito ni Luffy nagulat siya. Si Nami naman napagtanto bigla na magkapatid daw pala itong sila Harudin at Loki. Nilinaw nga ni Road na half brothers lang daw sila. Bago nga daw manganak ang totoong reyna ng Elbaf kay Loki, ipinanganak muna daw itong si Harudin sa ibang babae. Yung nanay nga daw ni Harudin hindi pwedeng maging reyna. Ang dahilan dahil daw sa ipinanganak itong nanay ni Harudin sa ibang giant kingdom. At since may conflict nga daw ito in terms of kingdom, ang naging reyna daw ng Elbaf itong nanay
nanay ni Loki. Sa kabilang banda naman na-curious nga si Zoro kung paano daw naging kaibigan ni Road itong si Harudin. Since si Harudin nga daw mabait unlike sa kanya. Bali nagkaroon nga ng flashback si Road kung paano siya kinaibigan ni Harudin nung bata pa lang sila. It turns out na binubuli pala itong si Road at nakitaan siya ng potensyal ni Harudin sa pagdodrawing ng mga mapa. In-explain nga ni Road na although pangit daw yung pagtrato kay Harudin pati na sa nanay niya, since kinukonsider nga daw silang foreigner sa Elbaf, hindi daw ito naging hadlang kay Harudin para maging positibo sa buhay. Lahat nga daw tiniis ni Harudin at sinabing sa hinaharap daw ipag-unite niya ang lahat ng tribo ng mga giant sa buong mundo. At yes, ito nga daw yung pangarap ni Harudin, ang maging hari hindi lang sa Elbaf, bagkos ang maging hari ng mga hari sa tribo ng mga giants. At ito nga rin daw yung gustong mangyari ni Road, ang tuparin yung mga pangarap ng kaibigan niyang si Harudin. Hanggang sa bigla na nga silang tinawag ni Luffy since may nakita nga daw siyang mga giants. Sa sumunod na panel naman bigla ngang napunta yung scene sa Underworld. Dito nga ipinakitang tinotorture na ni Ganku itong si Loki. Gamit nga itong Devil Fruit powers niya ipinakitang inaatake niya na itong si Loki. Hanggang sa tinanong na nga ni Ganku kung sasali na daw ba sa Holy Knights itong si Loki. Nung time nga na tumanggi na naman itong si Loki nag-umpisa na namang umatake itong si Ganku. Nakita nga natin kung gaano nakabugbog itong muka ni Loki. At dito ipinakita na bukod pala sa wolf in last chapter, pati pala itong ibang hayop na kaibigan ni Loki pinatay na rin ni Ganku. So nung oras nga naaatake na ulit itong si Ganku bigla nga siyang pinahinto ni Loki. Kaya naman tinanong na naman nga ni Ganku kung nagbago na daw ba ang isip ni Loki. Pero imbis nga na pumayag na maging Holy Knight ngumiti nga lang itong si Loki. Kaya naman nagpatuloy nga itong pagtotorture ni Ganku sa kanya. Hanggang sa bigla nga siyang pinahinto nitong kamuka ni Shanks. Dito nga ni-reveal na rin yung pagkatao niya. Siya nga daw si Figarland Shamrock, ang anak ni Gorosei Garling at ang leader ng mga Holy Knights. Kapansin-pansin nga na indeed, kamukhang kamukha niya si Shanks. Ang pinagkaiba nga lang syempre wala siyang scars sa muka. Syempre dahil sa skincare. De joke lang. Long hair siya at kompleto ang braso niya. Anyway, dahil nga sa mukhang hindi nila mapapayag si Loki na sumali sa Holy Knights, pinakontak na nga ni Shamrock kay Ganku ang world government. Mas gusto nga daw ni Shamrock na daanin itong sitwasyon nila sa pag-iisip kesa sa dahas. Nung makita nga ni Ganku itong si Loki na lupaypay na, napabilib nga siya dito. Nagtataka nga siya kung kaninong fate daw kumakapit itong si Loki. At sa huling panel nga ng chapter na to ni-reveal ni Shamrock na ang rason pala sa pagpunta nila sa Elbaf dahil sa gusto nilang mapasailalim ng world government itong isla na to. Isla ng magigiting na giants at isla na dati daw nagduduminas sa mundo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1137. Bale ayan na nga yung full chapter 1137. Yung mga pangyayari nga sa chapter na to as usual, gagawan na lang natin ng separate analysis video. Kaya naman abangan nyo nga yung susunod na video natin. Since dito nga natin tatalakayin itong kamuka ni Shanks, pati na yung possible lore sa kwento nila King Herald at Loki. Kung natripan nyo naman itong chapter na to, wag nyo nang kalimutang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!